Let's read together the Word of God taken from John 8 verses 31 to 36. Let's read together. Then Jesus said to those Jews who believed him, "If you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free." They answered him, "We are Abraham's descendants, and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free?" Jesus answered them, "Most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed." Lord God, salamat po sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil ang salita mo, Panginoon, ang katotohanan. At sa oras na ito, Lord God, kayo po ang maghayag na iyong mga salita. Holy Spirit, take over our hearts and mind. May you speak sa amin, O Lord God, with power and with authority, O Lord. At dalangin po, Panginoon, itago mo po ako sa iyong presensya. At salamat, Lord God, na ang kapangyarihan salita mo, Panginoon, ito po ang magbabago sa amin to be like you, Jesus. We praise you and adore you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. So let's po tayo. Today is a happy day. Today is January, ano na kaya? June 4. June 4. It's a second year ng gawain dito sa Holy Joy Church, Doha, Qatar. At praise God, dahil ang Panginoon Jesus ang sumama sa atin, kasi malibang ang Diyos ang sumama sa atin, ang gawain ng Panginoon Jesus ay hindi magpapatuloy. Ang Panginoon Jesus ang tumawag sa atin sa lugar na ito ng Doha. So we praise God dahil the joy, yun nga, katulad ng sinabi natin, yung ating team, the Lord has done great things for us and we are filled with joy. Truly, dakilang bagay ang ginawa sa atin ng Panginoong Jesus. Yung katotohanan na tayo iniligtas ng Panginoong Jesus, tayo ay hinugot niya mula sa kadiliman, binilang niya tayo sa kaharian niya, sa dakilang bagay ang ginawa ng Diyos sa atin. Kaya, ano ang ginawa niya? We are filled with joy. Yung joy na yan, yung kapayapaan na yan, na hindi yan mananakaw sa atin ng kaaway, hindi mananakaw sa atin ng kahit sino, because ang Holy Spirit lamang pagbibigay ng joy sa atin. Kaya di ba kayo nagtataka na in spite na maraming mga nangyayari sa ating mga paligid, nakita natin ang mga pandemic, mga crisis, may mga wars, di ba? Sa iba't iba, sa Iran, sa tayong lahat na mga anak ng Diyos ay may joy. Tayo ay may joy, tayo ay may kagalakan. Amen? Hindi tayo basta na dadala sa mga ganyang sitwasyon because ang power ng Panginoon ay nasa atin. The joy of the Lord is upon us. So, praise God. Ngayon, ang pag-usapan natin, the message of the Lord is, Jesus is the truth. Bakit ba sinasabi ng Panginoong Jesus that Jesus is the truth? Gaano ba kahalaga ang truth sa buhay natin? Di ba kapag tayo ay nasa korte, yung witness is napakahalaga na nagsasalita ang katotohanan, di ba? Pinapa-swear sila ng I will, ng oath, na ano nga yung sinasabi nila? I will speak nothing but the truth and nothing but the truth. So, ang truth is napakahalaga. Kasi kapag ang tao na mapaparusahang makulong, mabilanggo habang panahon, ay ito ay mapapalaya kung ikaw ang taong magbibigay sa kanya talaga is yung katotohanan ay lumabas. So napakahalaga ng truth sa buhay natin. Kaya kapag ang tao ay naghahayag ng katotohanan, for example nga yung nasa korte ka, kahit baligtarin, kahit sino ang mag-interrogate sa'yo, at ikaw ay nasa katotohanan, hindi ka matatakot, hindi ka matitinag, kasi ikaw ay nasa katotohanan. Kapag tayo ay nasa katotohanan, lagi tayong nasa side ng tagumpay. Ganun ang katotohanan na napakahalaga sa atin. At kapag tayo ay nasa katotohanan, ang kaaway hindi tayo malilinlang, hindi tayo madadala sa anumang kasinungalingan. Dahil nga ang katotohanan ay nasa atin. So tingnan natin, si Jesus, nung siya ay nangangaral sa templo, sabi dito, ang mga Hudyo, ang Hudyo yung kanyang tinuturuan. Maraming mga Hudyo ang nakapaligid sa kanya, at ito nga si Jesus nung nagtuturo siya is pinapatotohanan niya ni Jesus
na siya ay anak ng Diyos, na siya, that he was testifying to the Jews that he was the Son of God. He was testifying to the Jews that he came from the Father, he was sent by the Father. Kaya sinasabi ni Jesus, you are from below, and I am from above. Yun ang sinasabi ni Jesus sa mga Hudyo, sa mga taong tinuturuan niya. At Jesus was saying, nung siya ay nagtuturo sa mga Hudyo na ang ginagawa niya ay hindi sa ganang sarili niya. Ngunit ang ginagawa niya, yung pinagagawa sa kanya ng Ama. So, nung siya ay nangangaral dito sa mga tao na ito nga sa mga Jews na ito, sabi ay maraming mga Jews ang nanalig sa kanya. Here in John 8 verse 31, sabi niya, then Jesus said to these Jews who believe Him, so yung mga Jews is hati. May mga tao na nanalig sa kanya, may mga tao hindi naniniwala sa kanya. But dito sinasabi dito, the Jews who believe Him, ang sabi ni Jesus, nung siya'y nangaral, at dito nga sa mga Hudyo na nanalig sa kanya, sabi niya sa mga Hudyo na nanalig sa kanya, if you believe, if you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. So here, itong mga Jews nga na ito, sinasabi niya, kung kayo ay tunay na nanalig sa akin, sabi niya, kailangan kayong manatili sa akin. Kailangan yung manalig sa akin at sa aking salita. Yun ang sinasabi ni Jesus dito sa mga Jews, sa mga Hudyo. Kaya, ang sinasabi ni Lord Jesus, ang mark of the true disciples, sabi niya, yung nananalig sa Kanya, sumusunod sa Kanyang salita, at inuunawa ang Kanyang salita. At yun din ang sinasabi ng Bible, di ba? Sino daw yung mga taong matalino? Ang mga taong matalino, sinasabi ng Word of God, ito raw yung mga taong hindi nang narinig ang Kanyang salita, bagkus yung taong matalino is yung narinig ang salita ng Panginoon at higit sa lahat, inuunawa ang salita ng Panginoon at isinasabuhay ang salita ng Panginoon. So, yun ang sinasabi sa Bible na matalino. Kaya itong si Jesus, china-challenge niya itong mga Hudyo noong time na yon. At sabi ni Jesus sa mga Jews, kung kayo talaga ay mga lahi ni Abraham, kasi sinabi ni Jesus dito, you shall know the truth and the truth will set you free. So, itong mga Hudyo na ito, itong mga Jews na ito, nagtaka sila, sinasabi nila, kami mga lahi ni Abraham. Paano kami magiging in bondage sa kahit kaninong tao? Gayong kami ay mga lahi ni Abraham. Sinasabi ng mga Hudyo. And then, Jesus said, kung talagang kayo yung mga anak ni Abraham, kung talagang kayo ay mga lahi ni Abraham, hindi nyo ako pagtatangkaang patayin. Kasi alam ni Lord Jesus ang nasa isip nitong mga Diyos na ito. At sinasabi ni Jesus na kayong lahi, kayong mga kayo ay ang ama nyo ay ang dyablo. Kasi ang ginagawa nyo ay yung ginagawa ng inyong ama. At ang ginagawa nyo ay sumusunod kayo sa kasinungalingan ni Satan. Kaya here, nung si Jesus ay nangangaral sa mga Hudyo, sa mga Jews na ito, ipinakita ni Jesus Christ ang dalawang personality. Kung merong truth, merong ding lies. Kaya ikinumpare ni Jesus dito, ang ama nyo, sinasabi ni Jesus, ang ama nyo ay ang dyablo. At ang dyablo, siya yung ama ng kasinungalingan. Walang katotohanan sa kanya. Ang dyablo ay nagsisinungaling na at siya ay murderer simula pa nung una. Kaya tinuligsas nila ni Jesus itong mga Hudyo na ito. At sinabi niya nga itong katotohanan na ang mga tao na hindi naniniwala sa kanya, hindi nananalig sa kanyang salita, hindi sinusunod at inuunawa ang kanyang salita, sila ay mga kampon daw ng dyablo. At yun ang katotohanan na sinasabi ni Jesus. Kaya itong si Jesus Christ ay sinabi niya that the truth will make you free. Sinasabi niya, ang katotohanan ay ako. Sinasabi niya, Jesus is the truth.
Yun ang sinasabi niya. So kung merong truth, merong ding lies. At ito nga si Satan is the father of lies. Kapag tayo ay na kay Jesus, tanda natin na si Jesus lamang ang katotohanan. Kaya kapag ang tao ay nakarating na kay Jesus, ang tao ay nakarating na sa katotohanan. So sino si Jesus? Si Jesus is the truth. Siya yung katotohanan. Ibig sabihin, ng katotohanan, saan natin makikita? Dito siya sabi niya, you will know the truth. You shall know the truth. Sabi dito, makikilala niyo ang katotohanan. At ang katotohanan nga ay saan natin makikita? Makikilala? Ang katotohanan ay makikita natin kay Jesus, kay God the Son, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, the one true God. At ang katotohanan ay yung patotoo na sinasabi ni Jesus nasa kanyang salita. At ang katotohanan ay ito nga, di ba ang Bible is ito ay mga aral ng mga propeta. At ito ay mga aral ng mga disciples na maalagad niya na unang nakasama ni Jesus. At sinasabi ni Jesus, ang katotohanan. Ako ang katotohanan. So, ano sinasabi dito ni Jesus? Ako ang katotohanan. At ito, basahin ko lang, John 8:14, for you are the children of the father, the devil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth. Ito nga daw, yung mga si Satanas at ang kanyang mga kampon, yung mga hindi naniniwala kay Jesus, hindi nananalig sa katotohanan, he was always hated the truth. Because there is no truth in him. When he lies, he is consistent with his character, for he is a liar and the father of lies. Kaya makita natin, yung mga unbelievers, kahit nung tayo ng una, tayong lahat ay binulag ng kaaway sa katotohanan. Binulag tayo. Pilit na ginagawa ni Satan na takapan ang mga tao, hindi makarating kay Jesus, hindi makarating sa katotohanan. Kasi alam ni Satan na kapag ang tao nga ay dumating kay Jesus, ang lahat ng tao ay lalaya. Ang lahat ng tao ay magkakaroon ng panibagong buhay. Dahil si Jesus lamang ang katotohanan. Amen? Kaya napakahalaga ang salita ng Diyos ay inaaral natin. Kasi nga, ang salita niya yung truth. Diba sinasabi, meditate the word of God day and night so that you will be careful to do everything that is written in the word of God and you will be prosperous and successful. Kaya alam ni devil, alam ni Satan, na kapag tayo ay nag-meditate ng kanyang salita, ito ang key para tayo ay magkaroon ng success sa ating buhay. Kaya pala itong si Satan ay pinipilit niya ang mga tao na makarating kay Jesus because nga ang salita niya, ang salita ng Diyos, God is in His Word. Amen? God is in His Word. Kaya ang diablo ay pilit na hinaharangan at hinahadlangan ang mga taong lumalapit kay Jesus. So, Jesus is the truth. At nakita na natin yung katotohanan. In John 14 verse 6, sabi dito, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, Jesus is saying na walang makakarating sa Ama. Walang makakakilala kay God the Father maliban na ang tao ay tumanggap kay Jesus, manalig kay Jesus. At ano sinabi ni Jesus? John 14 verse 7, if you had known me, you have known my Father also. And from now on, you know Him and you have seen Him. Ito yung time na kasama ni Jesus ang kanyang mga disciples. Jesus was with disciples. And Jesus nga is nagsasabi siya na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Felipe, ng one of the disciples, sabi niya, show us the Father. Jesus, show us the Father and it will be enough for us. At kaya sinabi ni Felipe, sabi niya, Philip, matagal niyo na akong kasama pero bakit hindi mo pa ako kilala? At yun ang sinasabi ni Jesus, na kung nakita niyo ako, nakita niyo na rin ang Ama. Kung nakilala niyo ako, nakilala niyo na rin ang Ama. Kaya sa John 10 verse 30, sabi doon, I and the Father are one. Amen? God the Father, God the Son, and the Holy Spirit is one true God. That's why Jesus is saying that I am the truth.
I am the true God, and there is no other God. Only si God lang. Kaya nung si Jesus is nangaral, walang taong lumapit sa kanya na hindi tunugon ni Jesus. Pinatotohanan niya na siya ay Diyos. Maraming taong lumapit sa kanya na may sakit, lahat ay pinagaling ni Jesus. Lahat ng dinudugo, yung mga tao na inaalihan ng mga demonyo, pinalayas niya. Those who were sick, He healed all. Walang exempted. Everyone has been healed by Jesus. Even maraming himala siyang ginawa because nga sa pamagitan ng kanyang pangangaral at sa pamagitan ng kanyang mga ginawa, pinatotohanan niya na siya ay Diyos. Kaya kung sino ang nakakilala kay God, kay Jesus, nakakilala na siya sa Ama. So there is no other way na ang tao ay makarating sa Ama, kay God the Father, malibang kay Jesus lamang. And so, ito nga, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So, yung mga tao na ito, while Jesus was talking to the Jews, sinasabi ni Jesus dito, kapag nakilala nyo ang katotohanan, kapag naunawaan nyo ang katotohanan, kapag nanalig kayo sa aking salita, Jesus Christ is saying na ito nga raw, ang salita ng Panginoong Jesus ang magpapalaya sa atin. John 8 verse 32, sabi dito, to the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples, then you will know the truth, and the truth will set you free. So ano bang ibig sabihin ng the truth will set you free? Saan ba tayo palalayain ng Diyos? Pag sinabi ni Lord Jesus that the truth will set you free, dahil nga ang tao is, kapag tayo ay wala pa kay God, ang tao ay alipin ng kasalanan. At the Bible says, kapag ang tao ay kapag ang tao ay gumagawa ng kasalanan, ang tao ay hindi pa nakarating kay Jesus, ang tao is alipin ng kasalanan. Sinasabi dito in John 8 verse 34 to 36, Jesus replied, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the son sets you free, you will be free indeed. So yun ang katotohanan na sinasabi ni God. Na kapag tayo raw ay we believe on Jesus, nanalig tayo sa kanyang ginawa, tayong lahat daw ay palalayain. Saan tayo palalayain? Sabi dito, palalayain tayo sa kasalanan because nga daw, everyone who sins is a slave to sin. So dito sinasabi ulit ni Jesus yung dalawang personality. Na yung tao daw na alipin sa kasalanan ay slave. Samantalang yung pinalaya na ni God, yung tumanggap na kay Lord Jesus sa mga kasalanan, sinasabi niyang sila ay mga anak. Anak ng Diyos. Amen? So, slave and son. At kapag tayo daw ay nanalig sa Panginoon, sinunod natin ang kanyang salita, inunawa natin ang kanyang salita, nanumbalik tayo sa Diyos, nagsisi tayo sa kanyang kasalanan, yun ang time na tayo ay tatanggap. Bakit tayo palalayain ng Diyos? Because pag tayo nasa atin si Jesus, katulad ng nangyari sa atin ngayon, may tinanggap tayo. May nadagdag sa atin. Kaya tayong lahat will be set free. Because sino ang tinanggap natin? Sino ang napadagdag sa atin? Ang banal na espiritu ang napadagdag sa atin. Ang tinanggap natin. Kaya tayong lahat ay will be set free. Because kung tayo lang, kapag tayo ay we are on our own, wala pa ang Diyos sa atin, hindi tayo makakalaya sa kasalanan. Kaya sinasabi ni God, ni Jesus, those who accepted me and who believe in me, ay may tuturing ng mga anak ng Diyos. So yung personality na sinasabi, yung dalawang klase ng tao na sinasabi ni Lord dito is slave and free. Kaya nga daw yung mga slave, sila ay walang mga permanent place sa kaharian ng Diyos. Pero, ano ang sabi dito? But a son, sino ang son?
Tayo yung mga nanalig kay Jesus who belong to God the Father, who belong to God the Son. Sabi doon, mayroon tayong permanent place sa kingdom ni God. So nakita natin, the slave and the son. Ano pa? Kapag tayo ay slave, tayo ay wala pa kay Christ, tayo ay hindi pa tumanggap ng panibagong buhay sa pamagitan ng Holy Spirit, tayong lahat ay sunod-sunuran lamang. Di ba kapag tayo may alila sa bahay, di ba inutos-utusan lamang natin ang mga alila sa bahay? Kuhaan mo ako ng juice, ikuha mo ako ng pagkain. Ganun tayo nung wala pa tayo kay God. Utos-utusan tayo, sunod-sunuran tayo kay Satan. At yung mga bagay na hindi natin gustong gawin, ay nagagawa natin hindi dahil sa atin, kundi dahil nga merong mga evil spirit, merong mga demonic spirit, merong mga unclean spirit, at mga any wicked spirit na nagkokontrol sa tao kapag wala pa kay God. Pero kapag dumating tayo kay Jesus who is the truth, ang tinatanggap natin ay ang banal na espiritu. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos, yun ang sinasabi niya, tumanggap kay Jesus, we are now the Son. At kapag tayo ay Son, tayo ay hindi sunod-sunuran. Tayo yung may authority. Tayo ang may command sa lahat ng mga evil spirit at demonic spirit na yan. Kaya kapag tayo may mga anak na ng Diyos, we can command. Lahat ng mga gawa ng kaway ay winawasak natin. Dahil nga tayo ay may power at may authority na tayo. So, ano pa, kapag tayo ay son, ang alipin, wala silang inheritance. Kasi ang mga alipin, wala silang mamanahin. Pero kapag tayo ay mga anak na ng Diyos, meron tayong mana. At ito nga, yung mana natin, ang hinihintay natin na mana is si Jesus Christ Himself. He will be our inheritance. At ang inheritance na ito ay hindi lang natin mararanasan dito sa lupa, kundi ito'y tuloy-tuloy sa langit. Na kapag tayo ay tumanggap sa Diyos, yung goal ng ating pagiging Kristiyano, yung makamtan na natin, yung inaasahan natin na buhay, yung inheritance natin that is in heaven. Amen? Wala pang nakakaalam, wala pang sumasagi sa isip ng tao kung ano nga daw ang ating inaasahan sa langit. Pero yun ay pinapaunawa sa atin ng banal na espiritu na napakadakila ang ating inaasahan sa langit. So, slave and son. So, nakita natin ang slave at son. At ito nga yung kapag tayo ay dumating na sa Panginoon, nanalig tayo sa Kanya, tayong lahat will be set free. And when the Son sets you free, you will be free indeed. Kaya yung buhay natin, kasi ako ganun din, ang patotoo ko nung ako hindi pa Christian, is talaga namang I am in the life of sin. Pero when God, nung tumanggap ako sa Holy Spirit, nakita ko yung kapangyarihan ng banal na espiritu na nag-work sa akin. Kasi yung sinasabing power ni Lord is hindi lang ito power para makagawa ka hindi lang makapag-cast out ka ng demons, makapagpalayas ka ng mga demonyo, pero yung power na sinasabi ni Lord is yung kapag empower ka ng Holy Spirit, ang sin has no longer control over your lives. Yun ang sinasabing power. Na by the power of the Holy Spirit, yung dati mong buhay, yung dati mong pamumuhay ay hindi na magiging buhay mo. Kasi nga, pinagtagumpayan mo na ang kasalanan. Hindi dahil sa iyong lakas, kundi dahil sa banal na espiritu na nakatira sa atin. Yun ang sinasabing power. We have the power to say no to sin. We have the power para maisabuhay ang kanyang salita. Kaya tayo ay puspos ng banal na espiritu. Kaya paano natin malalamang tayo ay may power? Paano natin malalamang tayo ay may kapangyarihan? Paano natin malalamang tayo ay malaya na? Yun ang sinasabi ni Lord. Kapag tayo daw ay hindi na namumuhay pa sa kasalanan, malalaman natin tayong lahat ay pinalaya ni Lord. Malalaman natin na tayo ay may power na. Amen? Grabe ang power ng Holy Spirit sa buhay natin. Kasi nga, ang dati nating buhay ay totally babaguhin ng Panginoong Hesus. Yung dati na magagalitin, yung dati na bugnutin, yung dati na
puro ka lang worry at alalang-alala ka, yung dating pamumuhay natin na namumuhay tayo sa mga tawag dito, sa lahat ng mga bagay na maalipin sa atin, mapapagtagumpayan natin yan. Because nga, may tinanggap tayo. Ang banal na espiritu ang tinanggap natin. At nakita natin ang life ni Paul in the Bible. Si Paul is isang napakagandang halimbawa sa Bible. Si Apostle Paul, siya yung sumulat ng maraming mga book in the New Testaments, ng epistles. At itong si Apostle Paul, siya ay mamamatay tao. Bakit siya mamamatay tao? Kasi nga yung mga tao, yung mga believers, yung mga early church na sumusunod kay Jesus Christ, ay pinipilit ipapatay nito ni Apostle Paul. Pero, at isa na dito si Stephen, siya ay full of the Holy Spirit, at ito nga si Paul ang nangunguna para ipapatay itong mga believers in Christ Jesus. Pero nung naranasan niya si Jesus Christ, nung naunawaan niya ang katotohanan, nung nakarating siya kay Jesus, ang Panginoong Sus ay nagpakita sa kanya, ang Panginoong Sus ay nagpakita sa kanya in a vision, ang buhay ni Paul na dating si Saul was transformed by God, 100%, 180 degrees, totally binago niya ang buhay niya. Kaya si Paul, nung siya ay, even na siya ay nasa kulungan na, hindi siya nangamba, hindi siya natakot na siya ay nasa kulungan, dahil nga siya ay nakulong dahil sa pagpapayag ng kanyang ng salita ni Jesus. Pero in spite na siya ay nasa kulungan, ginamit ni Lord ang kanyang sitwasyon para masulat ang lahat ng mga binabasa natin ngayon. So nakita natin ang life ni Paul. He was transformed by God because si Jesus alone ang magbabago sa ating mga buhay. Kaya si Paul, sinasabi niya, wala siyang nais ipangaral kundi Jesus Christ Himself crucified. Kasi nakita niya ng katotohanan na tanging ang Diyos lang ang makapagbabago sa tao. Kaya kahit na ang tao ay, kapag ang tao nakita natin, alipin siya ng droga, alipin siya ng mga pinagbabawal na gamot, maliban na dumating sa kanya si Jesus, hindi lalaya ang tao. Kasi alam ni Lord na ang tao ay alipin ng kaaway. Maraming ginagamit si Satan para ang tao ay alipinin niya at mawala ang buhay, hindi makamtan ang kaligtasan. Pero when we come to Jesus Christ of Nazareth, mararanasan natin ang tunay na kaligtasan. At ito nga, kapag tayo ay yung kasalanan, ito yung nagbibigay ng guilt sa atin, nagbibigay ng condemnation. At ang kasalanan ito nagdadala ng maraming sakit, ng maraming kalungkutan, ng iba't ibang klase ng suffering. Because ang pinaka problema is ang sin. Kaya si Jesus Christ, at ito ang sinasabi doon in 2 Peter verse 2, verse 19, they promise freedom, but they themselves are slaves of sin and corruption. For you are a slave to whatever controls you. Yun ang sinasabi, tayo raw ay slave sa mga bagay na nagkokontrola sa atin. Kaya kung yung kasalanan is nagiging pamumuhay pa natin, ibig sabihin, we are still slave. Pero sabi doon, ang katotohanan is, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Lahat tayo. Kapag tayo ay nakay Jesus na, tayong lahat ay malaya na, at tayong lahat ay mararanasan natin ang kapayapaan na nagagaling sa pansus. Isa pa, in the life of, nakita natin yung istorya sa Bible, one time si Jesus ay nangangaral pa rin sa mga Hudyo, at merong dinala sa kanya, merong nahuli na isang babae who was caught in adultery. And then dinala sa kanila itong babae na ito, sabi niya, Jesus, this woman was caught in the act of adultery. At sinasabi ng mga Hudyo, ang sinasabi sa kautusan ni Moises, kapag nahuli raw ang isang babae, kailangan batuhin hanggang sa mamatay. At ito nga, yung mga Jews na ito is gumagawa sila ng paraan para si Jesus ay maparatangan nila, para mahuli nila. Pero si Jesus ay, alam natin, punong-puno ng wisdom.
Kaya nung dumating sa kanya itong babae na ito, he was caught in adultery. Sabi ni Jesus, sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato sa kanya. And so nung si Jesus Christ ay nanatiling tahimik nung time na yon, nung sinabi niya yon, unti-unting nag-alisan ang mga tao. Because lahat naman ay hindi nagkasala at walang nagtangkang bumato sa babae. And so anong sinabi ni Jesus? Nung pagtingin ni Jesus at nakita niya na wala na yung mga tao, anong sabi niya? Nasaan na ang mga humahatol sa iyo? Nasaan na ang mga accusers mo? Sabi ni Jesus, sabi ng babae, umalis na sila, walang humatol sa akin. And so Jesus said, ako man ay hindi kita hinahatulan, pero umuwi ka at huwag ka nang magkasala. Amen? Kaya yun ang nais ng Diyos sa atin. Tayong lahat, kapag tayo ay pinalaya na ng Panginoon, ang nais ng Diyos sa atin is manatili tayo sa buhay na pinili ng Diyos at tininaga ng Panginoon sa atin. Amen? Huwag tayong padadaya kay Satan. Kasi si Satan ang way niya is para tayo ay i-control niya. Para tayo ay hindi niya maranasan ang magandang buhay na itinalaga ng Diyos sa atin. Pero by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, magagawa lang natin ito dahil nga kasama natin ang Diyos. Amen? At yun ang sinasabi ng Diyos, kapag tayo ay nag-aral ng Kanyang salita, mapupuno tayo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At yung salita niya, ang pumapatay sa lahat ng gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Lalo na sa ating isipan. Kasi ang kaaway is tinitira niya ang ating mind. Marami siyang mga doubt na binibigay sa atin. Marami siyang mga uri ng mga tawag dito, mga distraction, discouragement na ibinibigay sa atin. Maraming mga anxiety or mga lies na ibinibigay sa atin ang kaaway sa ating mga isipan. Pero kapag tayo ay nag-aral ng Kanyang salita, then yung power of the Holy Spirit will continue to work on us. Kaya tayo ay totally makakalaya tayo from the work of Satan, lalo na sa kasalanan. Amen? Because wala namang iniisip ang Diyos sa atin. Dahil nga tayo mga anak ng Diyos, kundi tayo mapabuti. Amen? Diba? Parang katulad ng mga anak kung wala silang iniisip sa atin, kundi tayo ay hindi mapahamak. Walang iniisip ang mga magulang natin, kundi ang ating kabutihan. Ganun ang ating God the Father. At alam ni God the Father na ang gumagawa na yan para tayo ay mapahamak is si Satan lamang. Kaya sinasabi ni Jesus, pray that you will not fall into temptation. Kasi alam ni God na ang way ng kaaway para tayo ay mahulog, para tayong lahat ay mawalay sa Diyos, ay yung ang tao ay mahulog sa kasalanan. Yun ang kanyang yun ang kanyang ticket Na kapag ang tao ay nagkaroon na ng open door, nahulog na sa kasalanan, then nandoon na ang access ni Satan sa buhay natin. At yun nga ang sinasabi ni Lord. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, manalangin kayong palagi para huwag kayong mahulog sa kasalanan at hindi kayo mawalay sa Diyos. Kaya napakaganda na tayo mga anak ng Diyos, nagpapatuloy tayo sa ganitong gawain. Kasi kapag tayo in worship, dumarating ang presensya ng Panginoon. At ang kaaway ay umaalis sa atin kapag tayo ay laging nasa presensya ng Diyos. Sa mga ganitong gawain, sa worship, sa mga Bible study, nare-refresh tayo, nare-renew ang ating mind. Kaya nga sabi sa Bible, ang Diyos daw is ikinompara siya sa shepherd. Anong sabi? I am the good shepherd. I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He refreshes my soul. He leads me in the path of righteousness. Kaya tayo, inililid tayo ni Lord Jesus lagi sa magandang landas, sa matuwid na landas. Nililid niya tayo sa green pastures. Doon sa tayo lahat ay mananagana, spiritually, physically. Amen? At lalo na ngayon, in the end times, di ba sinasabi, in the end times, there will be false teachers, there will be there will be deception, there will be false teaching, at ang sabi, marami ang mawawalay marami daw ang mawawalay sa tunay na
pananampalataya. Pero tayong lahat na na kay Kristo, yun ang dapat nating tatandaan. Ang salita ng Panginoon ay hindi dapat mawawalay sa atin. First thing in the morning, mag-aral tayo ng kanyang salita. Huwag tayong, kung tayo inaantok, sawayin natin ang kaaway na magpapaantok sa atin para tayong lahat is magkaroon ng time. Kasi yung pag-aaral natin yung salita ng Diyos, yan ang time na talagang, alam mo yung kaaway, aantokin ka, papaantokin ka, o kaya naman may ipapasok sa isipan mo, ay, yun nga palang sinampay ko, di ba? O kaya naman nandiyan ang may text ka, may ano ka. So, kailangan maging wise tayo. Kapag tayo mag-aaral sa salita ng Panginoon, then, i-shut off muna natin yung dapat i-shut off. Para in the presence of God, magiging quiet ang ating heart at mind. Kahit 30 minutes man yan, i-shut off natin ang ating heart and mind. Shut off tayo sa lahat. Kailangan maging quiet tayo. Kasi nga, in the presence of God, doon lamang tayo marirenew sa atin. Ang ating mga puso't isipan, mababago. Ang Diyos. Kaya nga, ang salita ng Diyos ang magpapalaya sa atin. Si Jesus will set us free. And when we are set free, you will be free indeed. Totoo yun. Kapag tayo pinalaya na ng Diyos, kapag tayo pinalaya ng Panginoon, malayang-malaya na tayo. Amen? So ano pa sinasabi dito? Kailan ba? Kailan naganap? So Jesus Christ have paid. Jesus Christ ay malaki ang binayaran niya sa atin para tayo ay lumaya. At kailan naganap ang yon? Ano ang ginawa ni Jesus para tayo ay lumaya? Hindi lang si Jesus ay nangaral, hindi lang si Jesus ay dumating dito para ihayag niya ang katotohanan, pero yung pinaka-center ng kanyang pagpunta dito para tayo'y maranasan natin ang kalayaan na pinangako niya sa atin is when Jesus Christ was hung on the cross. Ito yung binayaran niya ng malaki ang ating kalayaan, ang ating kaligtasan, ang ating kasaganaan, ang ating bagong buhay na ito. In Galatians 3 verse 13 sabi dito, "But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When He was hung on the cross, He took upon Himself the curse for our wrongdoing." Kasi sa Bible, pag binasa natin ang kautusan, itong 5 books of Moses, nandoon talaga ang mga curses. Sinasabi sa Bible, ang sino mang magkasala ay under ng curse. May mga curse. Pag binasa nyo ang Deuteronomy 28, curses for disobedience. At nandoon talaga ang lahat ng mga curses. Pero by the grace of God, nung si Jesus Christ ay dumating na, nung siya ay napako sa krus, ang ginawa niya ay nirescue niya tayo. At yung curse na dapat ay tayo ang tumanggap, lahat ng curse na yan, sabi niya, ay walang bisa niya na ang lahat ng mga curse na yan. Siya ang tumanggap ng lahat ng mga curses natin. Lahat ng generational curse na inani natin, bunga ng mga kasalanan ng ating mga ninuno. Diba sabi nga, ang kasalanan ng ating mga ninuno ay ito from the 3rd to 4th generation, ito ay maranasan daw. Pero nga, dahil kay Jesus Christ, lahat ng curse ay tinanggap na ni Jesus. Kasi sa Bible sinasabi niya, anyone who is napako sa krus, yun daw ay under ng curse. Kaya ang klase ng kamatayan ni Jesus Christ is, siya ay pinako sa krus. Kasi yun ang sinasabi sa Bible, sino mang mapako sa krus ay siya ay curse. Kaya ang klase ng kamatayan ni Jesus Christ ay, siya ay namatay sa krus, at kasabay noon, lahat ng curse na ipinaratang sa atin ng kaaway, dala ng ating mga kasalanan, lahat ng curse na yan ay pinawi na ng Diyos sa atin. Kaya ang kabayaran ng kasalanan natin, ang kapatawaran ng kasalanan natin, sabi doon ay tayong lahat ay pinatawad na ng Diyos. Tayo ay pinalaya na ni Kristo. 'Di ba? Napakalaking biyaya at pagpapala ang tinanggap natin kay Jesus. Kaya ngayon talaga tayo'y malaya. Tayo talaga ay nagagalak. Tayo ay merong buhay. Kasi nga si Jesus Christ na tinanggap natin, yun ang life natin ngayon. Kaya tayo ay hindi tayo madiling matinag. Lalo na ngayon, na alam natin na ang pagdating ng Panginoon ay nalalapit na. So, tandaan natin na tayong lahat ay, ang gusto ng Panginoon, now na tayo ay malaya na, huwag tayong papaalipin sa kaaway, hingin natin ang biyaya ng Panginoon na tayo ay mamuhay under the grace of God. At ngayon na sinasabi natin, tayong lahat daw na kay Kristo na, tayong lahat ngayon ay
Ano sinasabi sa Bible? We are the light of the world. Bakit tayo mga light of the world? Kasi si Jesus is the light Himself. Kaya kapag tayo dati namumuhay sa kasalanan, yun ang sinasabing living in darkness kasi nga tayo ay namumuhay pa noon sa kasalanan. Pero kapag tayo ay nakay Christ na, malaya na, yung buhay natin na hindi na tayo namumuhay sa kasalanan, isang liwanag na yon para sa mga tao naman. Yung life ni Christ ay na-expose ngayon sa mga tao na under pa ng darkness. Kaya sinasabi doon, whoever follows me will never walk in darkness. Kaya kung sino man daw ang sumunod, yung kung sino man daw ang lumapit kay Jesus, sumunod sa Kanya, manalig sa Kanya, at isabuhay ang Kanyang salita, then tayo daw lahat ay malaya na. At hindi na tayo, wala na tayo sa darkness. Kaya tayo ay nasa liwanag na. Amen? Kaya anuman ang mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin, anuman ang mga gawain na pinagkatalaga sa atin, kailangan lamang tayo ay maging tapat sa Panginoon. Gaano man kaliit or kalaki ang mga gawain pinagkatiwala ng Diyos sa atin, manatili tayong maglingkod sa Panginoon Jesus. Especially nga ngayon na ang pinaka-importante lamang sa buhay natin ngayon is ang kaligtasan. Mawawala na ang halaga ng pera, mawawala ang halaga ng ano. Kasi ngayon, di ba, nakikita natin, iba't iba na. Pero ang grace ng Panginoon ay patuloy nating nararanasan. Maraming mga Muslim na nagtuturn na ngayon sa Panginoon. Maraming mga hindi nakakakilala sa Panginoon ang dinadalo ng Diyos sa pamagitan ng mga vision, ng mga dreams. Because nga, we are in the end times. Kaya wag tayong padadaya kay Satan. Palagi tayong manalangin sa Kanya at ihayag natin ang Kanyang salita. Amen? Gaano man tayo pinagkatiwalaan ng ganitong gawain, magpatuloy tayo, especially tayo na gumagawa ng kalooban ng Panginoon, magpatuloy tayo. At naalala ko nga yung itong gawain natin, itong Holy Joy Church is nag-start lamang ito sa maliit na Bible study. Though alam natin ngayon, marami ang mga hindi nakakadulo ng gawain, maraming ginagawa si Satan para harangan ang mga tao, di ba? At ginamit pa itong pandemic na ito para isara ang mga churches, pero tayo ay mapala dito kahit tayo ay maliit lamang dito, meron tayong mga gathering dito kung saan tayo ay patuloy na na-inspire sa ating mga buhay because ang Holy Spirit ang inspiration natin. Kaya yung mga tinalaga na gawain sa atin ng Panginoon, mag-serve tayo palagi sa Panginoong Sus. At yun nga yung pagdating ko dito, sabi ko nga nung hindi pa ako alam na after na ako ay nagkaroon ng overstay sa Dubai, hindi ko talaga inisip na ako ay tatayo at mangangaral ng salita ng Diyos. Pero kapag tinawag tayo ng Diyos, we cannot run from Him. Kung ano man ang calling natin sa Panginoon Jesus, tayo ay kailangan lang sumunod tayo. Kaya nung pagpunta ko dito, hindi ko alam kung sino talaga ang dadatnaan ko dito, pero napakahalaga ng prayer ang ginagawa sa atin ng Diyos. Kapag tayo nanalangin, kapag tayo sumunod sa Panginoong Jesus, gagawa ang Diyos ng paraan para magawa ang kanyang kalooban. Kasi yung pagpunta ko dito, wala nga akong kakilala. At nung pagtira ko doon sa isang kakilala ni Bishop para tirhan ko, doon may gawain sila at doon ko na-meet si Carly. Pero si Carly ng time na yan is hindi ko ba siya kilala. Wala akong kilala dito pagdating ko. At nung niya sabi ko, Lord, bakit mo ako dinala dito? Wala na akong kilala dito. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang gawain talaga noon. Hindi ko alam. Pero nag-pray lang talaga ako. Ang pagpunta ko din dito, hindi ako nangamba. Wala naman akong takot. Pero akala ko ngay kasama ko pa si Bishop noon nung nasa airport. Doon ko lang nalaman na ikaw lang silang pupunta. Hindi ako makakasama sa'yo. So pag ano ko lang, tuloy-tuloy lang ako dito. Nabudol pala ako. Tapos nun, yun nga, pagkatapos ng gawain doon, yung worship service na ginagawa sa Al-Garafa, bigla yung mga pastors ay nagbakasyon sila. So walang mapapag-iwanan sa kanilang congregation.
At may plan din pala sila na mag for good na. So yung mga churches, yung mga church ay dinala sa mga branches nila sa iba dito din sa Qatar. At yun, from that time, nakita ko ang pagkilos ng Panginoon. Kasi sabi ko nga noon, naglalakad talaga ako, umiyak ako. Lord, wala man lang ako makilala ditong tao. Paano ako makapag-start ng Bible study dito? Pero nag-Bible study ako doon, si Abby, yun ang bina-Bible study ko doon. Bago yun doon. Taga Batangas din siya. Kaya nagba-Bible study kami doon sa bahay, sa kwarto niya. At nung time na yun, nakita ko ang pagkilos ni Lord. Na yung sila ay nagbakasyon, at ito naman si Carly, sinabi niya, nalaman niya yung aking mission dito. Kaya sabi niya, sis, supportahan kita sa mission mo dito. At nung nag-start siya, nagsabi siya, mag-start tayo ng Bible study. Kaya yung time na yon, nag-start kami ng Bible study, pumupunta ako sa kanila, tapos nawala na, lumipat na rin ako ng bahay. Kasi nga, umuwi na yung mga pastor na yon. Kami ni Abby, tumira muna kami doon sa isang kakilala niya. After naman noon, nag-exit kami. That time, tuloy-tuloy na ang gawain doon. Kaya yung from maliit na bahay, dinala kami ni Lord dito. At marami na taong mga nakarating dito, pero yun nga, people come and go. Pero habang tayo ay nangangaral ng salita ng Panginoon, ang goal natin ay ang kaligtasan nila. Wala tayong control sa kanila. Kasi alam natin ang mga availability nila, hindi natin hawak ang mga buhay nila. Pero ang pangangaral ng salita ng Panginoon, yun ang ginagawa natin, unang-una para maluwalhati ang Diyos, pangalawa para magligtas ng kaluluwa, dahil habang tayo nangangaral ng salita ng Diyos, ang power ni Lord ay nire-release niya para ang tao nga ay lumaya, gumaling, at mapagpala. At pangalawa na, sa pangaral natin ang salita ng Diyos, winawasak natin ang lahat ng gawa ng kaaway. So, I praise God for what the Lord has done for us. At magpatuloy tayo sa anumang mga ministry. At hindi lang ito, kasi tayo naman ay tinawag ng Diyos lahat. So, meron tayong kanya-kanyang role na ginagawa, kasi tayong lahat ay binigyan ng power ni Lord para mangaral ng kanyang salita. Hindi lang dito in pulpit, but in our own special way, sa mga katrabaho natin, mag-send tayo ng mga messages. It's a way na tayo ay nangangaral ng kanyang salita. Kaya tinawag tayo ni Lord lahat as children of light. So, gawin natin ang role natin para tayo ay mag-akay ng soul at mangaral ng kanyang salita, lalo na sa mga pamilya natin. Amen? Because hindi natin alam ang lahat ng mangyayari sa masusunod na araw, but ang Panginoong Sus, tayo'y pinalaya ng Diyos, and the God who set us free, if the Son set us free, we will be free indeed. Amen? So tayo, the Lord has done good things for us. The Lord has set us free. Tayong lahat ay hindi alipin, but we are son. At kapag tayo'y mga anak ng Diyos, tayong lahat ay malaya na. Amen?